gaano kabigat lamang ang kanyang ipapahintulot. Kaya wag po tayo susuko. Sabi mo sa katabi mo, susuko. Huwag tayo susuko. Huwag na sabihin, hindi ko na kaya. Gusto ko lang. Ayoko na. Hindi po. Sabi niya, ang kailangan po, ang susi, yung mapiply. Hindi na talaga. Ano man makabigat ito, gaano na niya kabigat. What He requires of us, ano nire-require niya, is a very little, maliit lang. Ano po, ang nire-require ng Panginoon sa atin? Just to have faith and trust Him and His sacrificial outpouring. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon. Magtiwala, ano po, magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kahit naman tayo, wala naman tayong faith, Malay na ako. hindi tayo papasok ng magpapala. Glory to God. Hindi katulad talaga noon ng mga Pariseo, napakaibigan para makalapit ka sa Diyos. Ang dami nilang hinihingi para makalapit ka sa Diyos. Kaya ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, kayo nga, hindi na kayo papasok sa langit, hinanap na lang yung pa ang mga tao pumasok sa langit ng Diyos. Bakit? Sa dami ng kanilang hinihingi para makalapit sa Diyos. Pero sabi nga lang ng Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Napakaligid. Yes, a very little faith. To have faith and to trust Him. Napakagahan mo. Kaya sabi niyo, yoke is light. Magaan lamang ang mga dalaling pinibigay sa akin. At sabi mo nga nun, Apo po. Ganito. Sa bunso. kaya wala na tayo sa ilalim ng batas. Ano po? Nasa ilalim na tayo ng binaya. Wala na tayo. Alam nyo, mga kabataan, mga anak natin na ibibitin. Ibibitin ng patawad, ng patiwalay. Kasi noon, ang batas noon, kapag ikay sumagot sa magulang, pag ang magulang mo inalipusta mo, ano ang batas noon? Sasalit ka ng patiwalay. No? Yun ang batas nila, talagang ginagawa nila. Talagang ginagawa nila yan. Pero puri ng Panginoon, ngayon talaga kahit sabi bang maraming mga anak ngayon na napaka-superviso na walang respeto. Pero hindi nangyayari. Kasi we are under grace. Nasa ilalim tayo ng habag ng Diyos. Noon talaga kung nagkasala ka, kaya yung mga puto-puto ng mga sa Saudi, ginagawa pa rin nila yan. Pautusan yan sa Old Testament talaga. Bagay-bagay yan, pag maliit na bagay, daliri, pag lumabing na, kamay na, pag brass na. Talaga ano yan. Tsaka yung pinibigay, ano yan? Ang gano'n yung sinusunod pa po nila yan. At talaga noon, ano? Pag talagang ikaw, araw ng linggo, kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa. Talagang pinapakay ng Diyos ang mga sumusuway kapag araw ng panambahan, araw ng Sabat. Pero ngayon, sabi, araw ng linggo, nasaan? Hindi malam kung nasaan. Hindi malam kung nasaan. Pero pasalamat po tayo. Tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Pero huwag naman natin aabusuhin. Ay, ano lang ang Panginoon, pagpapalawan, mabait na Diyos. Pero huwag naman natin po abusuhin. Hindi, ating sabi nga ay kung paano natin tutumbasan yung biyaya ng Panginoon. Yung habag ng Diyos. At pangalawa, pagsunod sa tradisyon at pagpapawalang bisa. Sa verse 9, so sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Pinapawalang bisa nila ang utos ng Panginoon. At ang sinusunod nila ay ang kanilang mga tradisyon. Ano pa wala namang problema sa tradisyon? May mga tradisyon din naman po na yan ay nasasali din. Ano po, sa salita ng Diyos po. Nasasali din, may mga tradisyon din po. Ang problema, ano po, ay may mga tradisyon na hindi talaga nasasali sa salita ng Diyos. At yun po ang problema. Kaya tayo po mga Kristiyano, dapat marunong po tayo. Marunong natin pag-aralan. Ano po, yung ba mga tradisyon na yan, kultura na mag-iyan, ay naaayon sa salita ng Diyos. Kaya dapat ang Kristiyano ay naninindigan. Tingnan po natin ang Matthew 24:35. Yung sabi ng Panginoon. Habang sa Jesus ay nakaupo sa bundok,
Okay, 35 po yun. Teka po, ano na lang? Ano 35? 24? 35 po yun. Ano po, ang sabi sa 35. Nilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Kaya kung ano yung po ang sinasabi ng Panginoon, sabi nga po, hindi mangyayari. Ano po yung sinasabi ng ating Panginoon? What the Word of God says will be. Ano po? Mangyayari po yun. Mangyayari po kung ano yung sinasabi ng Panginoon. At yung sa Matthew 5:18, ang sabi po doon ng Panginoon, kahit isang tuldok o isang kudlit, hindi mawawala yan ng isa. Kaya yung lahat po ng sinasabi ng Panginoon, lahat na po, mangyayari po yan. Magaganda po yan. Hindi po mababa ng wala yan. Sabi nga, yung tuldok yung kudlit hindi pwedeng mawawalan ng isa. Di lalo na yung kabukuhan ng sinabi ng ating Panginoon. Ano po? Kaya, sabi nga po, yung pagsunod sa tradisyon ay pagpakawalan bisa sa kautusan at sa salita. Kaya ang sakit ng sinabi nga sa kanila, ano po, ang gagaling ninyo, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos, masunod nyo lamang ang inyong mga tradisyon. At sabi ko sa pangatlo, ang paparumi sa tao. Pangatlong panggalingan nila kung ano daw talaga yung paparumi sa tao. Sa verse 15. Hindi naging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Kasi nga, ang paliwanag ng mga Pariseo, yung pagkain hindi nahugasan, yung mga kamay na hindi nahugasan, pag pumasok sa bibig ng isang tao, siya na magdagiging marumi. Ay, hindi na nga balik yung physical Kaso ang kanilang pananaw dyan, ito ay spiritual ang mga tradisyon iyan. Ito, yung mga kanilang pananaw. Sabi, ang pagsunod nila sa tradisyon, sa pagkain ng marumi, ay hindi kami physical, hindi spiritual na panisugan. At what Jesus says, ano po, sa 18, tingnan po natin sa 18, ano po, ito sa ano tayo, sa Mark, may sinabi po siya din ano naman po yung sinabi ng ating Panginoon sa 18. Hindi ko na tayo dyan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Matugol. Ito yung sinasabi nila na yung pagkain, hindi nahugasan, mga kamay na hindi nahugasan, hindi nagpapalit sa tao.